All right, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At eto na nga. Gaya nga ng sinabi nung nakaraang hearing, which is kahapon, ay si Senator Rodante Marcoleta ay pabiro niya o kinukulit niya itong si Jinggoy Estrada, mga ka-plastic, na tinaguri ang the bad one, mga ka-plastic. At sinabi naman po ni ni Corly Diskaya kahapon ay wala naman po siya o hindi po siya sangkot sa anomalya dito sa DPWH Flood Control Project, mga ka-plastic. So nasabihan po tuloy siya ni Marcoleta na safe na daw siya. Pero hindi po ito yung nagtatapos. Ngayong araw na ito, September 9, 2025, ay pinabulaanan netong si engineer, DPWH engineer Brice Hernandez ang inaakala ni Jinggoy Estrada na hindi siya sangkot. Pero unfortunately, hindi po siya safe. So panoorin natin yung video at may ilang mga larawan na nagpapatunay na involved po siya sa flood control project na anomalya. COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So there are meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos, Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible? Yung mga nabanggit na ito, hindi ko lang alam kung I'm not sure na madadamay itong mga to, dahil hindi ko lang sure kasi base lang naman nito sa kwento ni DPWH engineer. Kumbaga binabalasan na lang po kung ano yung magiging pangyayari kung madadamay man tong mga taong to, dahil on that time na yan na pinipicturan sila, and then pwede rin silang makasuhan kasi alam nila yung nangyayari. At the same time, pwede rin sila maging star witness dito kasi nga alam ng mga yan kung sino-sino yung mga nakinabang ng mga panahong yun. Ang napakaraming pera ang kanilang hinakot. So tuloy natin yung video. Haba nito sigurado. Kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on the screen? Okay na yan siguro. I think everyone, the names had been stated already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya.
can we state for the record who the personalities in the picture are? Smile. Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, you have to Nakaligtas na siya. proper decorum, please. I'm We have to sorry. state for the That's record safe. the name of the person and the occasion that we are talking about. Diyan pa lang, talo na si Jinggoy, mga kaplastik. Panibago na namang korupsyon. Di ba? Ang nakakalungkot. Yung mga ganitong tao, paulit-ulit na nagnanakaw sa sa gobyerno, mga kaplastik. Tapos, mga bobong mga umiidolo sa taong to, patuloy pa rin bumoboto sa hayop na to, mga kaplastik. Sobra naman kayong mga bobo dyan na bumoboto pa rin hanggang ngayon. The more na nagtitiwala kayo sa kanya, the more na tumataas yung capability o kampante niya sa sarili niya na hindi siya makukulong at untouchable, mga kaplastik. Di ba kayo na aawa sa sarili ninyo, mga kababayan ko, mga kaplastik, na tinutuloy nyo pa rin iboto to at suportahan, mga kaplastik? Hanggang ngayon, may estrada pa rin na pumapasok sa gobyerno. Mag-isip-isip na kayo, mga kaplastik. Imulat ninyo yung mga mata ninyo. Huwag niyong isa walang bahala yung mga boto ninyo. Nakakaawa tayo, mga kaplastik. Tuloy natin yung video. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th unang Soler ginawa yung birthday ni Senator Jinggoy Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jinggoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So Dorok. again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jinggoy Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right, thank you. Please proceed. Next picture, please. Yan yung nakakalungkot. Yung makita mo yung ganitong karaming pera sa lamesa. Bibigyan ko kayo ng sample, mga kaplastik. Difference between the poor and the untouchable influence. Politics, mga politiko dito sa Pilipinas. Kapag ang ordinaryong tao, kagaya ni Lolo na kung matatandaan ninyo, na nakulong dahil nagnakaw ng mangga, mabilis itong naresponde. Inaresto, nakulong. Mangga lang yun, ha. Kung i-convert natin yung value ng mangga kumpara dito sa nakikita nyo sa screen na pagkabulto-bultong pera, ay hindi matutumbasan yun, mga kaplastik. Samantala ito, napicturan at makikita nyo, halos hindi na kayang buhatin ng isang tao yung ganyang karaming pera, pero walang nakukulong, mga kaplastik. Ayan ang masakit. Even si Atom Araulio, naririndi na rin at nabubuisit na dahil ang dami-daming hearing, ang dami-daming dada, ang dami-daming prosesong nangyayari, pero unfortunately mapupunta lang ito sa wala. Pag natabang na ang issue at humaba na ang mga serye neto, aabot lang sa punto na madidismiss lang ang kaso. Bandang uli, yung mga nahuli nagiging star witness at sila ay nagiging propeta. At the same time, pag naging propeta sila, at the end, naabsuelto rin. Hindi rin makukulong. Yun ang nakakalungkot.
Baga nagiging libangan na lang natin ang panoorin sila na naghihiring tapos wala kang nakikita ni isa sa kanila ang nakukulong. May makulong man, mapiapiansahan naman dahil siyempre ma-influensyan tao, maraming kakilala, maraming connection. Back to the start na naman, from the scratch. 'Di ba? Na gagawa na naman uli ng panibagong korupsyon. Tatakbo uli ng senador. At the same time, ganyan na naman ulit, magkakaulihan. Parang paikot-ikot lang. 'Di ba? Nakakalungkot. Samantala ang mga ordinaryong Pilipino, mangga lang. Even yung mga shoplifter kumuha lang ng gatas dahil nakulangan lang po siya ng budget pambili ng gatas para sa kanyang anak o apo. Pero kinulong ng without hearing o without anything like this na magkakaroon ng hearing. Samantalang tong mga hinayupak na to, katakot-takot na hearing, bandang uli, mababalitaan mo, dismiss ang kaso. Kasi nga wala daw napatunayan. Even nakita ng buong Pilipinas at maging sa buong mundo ang ganitong klaseng ebidensya na ngayon ay binobroadcast nila. Diba? Nakakalungkot ang Pilipinas. Hanggang kailan kaya matututo tayo, matututo ang mga tao dyan sa loob ng gobyerno na mabago? Diba? Napakalaking seryoso to. Imagine mo kung gaano kalaking pera yan. Yung isang bugkos lang yan, malamang sa malamang 1 million yan. Ngayon ita-times mo na lang yan kung ilan hilera yan. Pagpalagay na nating bilyon ng nakukuha nila, pinagparty-party na Mapapansin nyo, bawat hanay ng mga pera, may mga naka-segregate na. Kasi tuloy natin yung video kung ano yung isa pang nangyari dito. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niyan? Sorry. Sige, pakikwento po muna yung what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. Kita mo? May mga designated na may pagbibigyan na tao. Kaya kung mapapansin mo, may malaking portion, may malaking bulto, may maliit na bubultong mga pera. Isipin mo, tignan mo pa lang yan. Kung ay tama nga sinabi ng vlogger na si Ichan kung wala kang kaluluwa at konsensya, hindi mo maiisip yung mga ganyang bagay, mga ka-plastic Most of the top, ganyang kalaking pera, ibibigay sa'yo ng galing sa mga magnanakaw. Diba? Yan ang masakit. Hindi ko alam kung may kaluluwa pa yung gumawa niyan. Kung may konsensya pa. Diba na team nila na buwan-buwan nakakakamal sila. Every bidding nakakakamal sila ng ganyang kalaking pera. Diba? Sa loob lang ng ilang buwan, pwede ka na nga talaga makapagpatayo ng mansyon. At pwede ka na makabili ng yate. Easy money, mga ka-plastic. Kung wala kang konsensya.
makakakuha ka ng ganitong kalaking pera, mga ka-plastic. Si Jinggoy de Estrada ang isa sa mga ganitong walang konsensya eh. Bukod sa sinungaling, magnanakaw. Kaya nga may kasabihan nga talaga na ang magnanakaw at sinungaling ay magkatandem talaga yan. So tuloy natin yung video. So, Can he name them kung sino pagbibigyan ng mga perang yan? I'm sorry, Your Honor. sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Ito na nga po yung sinasabi ni boss na sa mga... Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak Baluarte na ng mga sa magnanakaw, Bulacan. district office mismo. Kailan? No? Kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Chair, meron namang mga paraan para ma-determine yung precise Yeah. date, diba? I think we will get the metadata of this. Importante For po yun. submission. At to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang files of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Sa pa yun, Please katabi nila respond, yung sa pang Mr. magnanakaw dun. Engineer Hernandez, please. Diliba. Sa Alright. Just answer, please. Then office- we will proceed. Sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Normal Mr. na, Chair, normal Mr. Chair, days just na to mga clarify, magnanakaw. Mr. Chair. Okay, Congressman Ito na Santay. isang picture po. Kay Engineer Bryce. Engineer Bryce yung on the lower right Tapos may portion. bata pang impul. Can we go back? Pakibalik daw po. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Sus. Mr. Chair, mayroon akong tanong kanina. Alright. Sinabi niya, Next picture, please. sinabi niya na Supposedly mayroong project katoka yan. Pero na tatanggap niyan. tinabasa na ng Gusto kong budget. malaman kung sino ang mga tao Hindi, no? dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Alam nila yan, ayaw lang nila sabihin. Your Honor, hindi ko po alam kung sino. Basta kami po. Yeah, in the inutusan next lang po na episode, ayusin yung mga lalabas pera. din yan. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po, sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang Parang po. pagkain And, lang na binigay. yes, No? kagaya nga po ng sabi ko, is ang Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang Iba po. kayo ang kausap. kinikilabutan yan. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, Well, para Congressman ba yan sa Pabante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes, Di ka ba kinikilabutan yan? Sa dami niyan? Tapos imagine mo, may mga mahihirap na nagdudusa. Suungin ng baha sa kalsada. Tapos ang daming namamatay dahil sa landslide. At the same time, maraming nagugutom dahil sa kasagsagan ng trahedya. Taon-taon nangyayari yan. Diba? Ni sa panaginip, hindi mo makakamtan yung ganyang karaming pera. Eh. Pero sa kanila, yung imposible, nagiging posible. Basta wala ka lang kaluluwa at konsensya, mga ka-plastic. Ano, boboto pa kayo ng celebrity, mga ka-plastic? Boboto pa kayo ng mga popular na tao? Hindi, gawin nyo pang bobo yung sarili niyo, mga kababayan ko, mga ka-plastic. Total, mahilig naman kayo maging bobo, di ba? Boboto kayo ng mga popular, tas makakakita kayo ng ganitong eksena, tas tawa pa kayo ng tawa sa comment section, maghaha-react kayo sa post ng media na para bagang biro lang ba ito?
Di ba kayo na-alarma? Tapos pagdating na naman ng eleksyon, boboto nyo pa rin tong mga tarantadong to. Wala na ba kayong kadala-dala? Tuloy nyo na yung video. Just fun. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na Kita? proponent. Nakausap niya. For that Pulsa. particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next Next picture with episode. another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung Tambayan, mga pera the same for time, delivery palduhan. with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran na para we can hang out after office hours, ganun po. Within the vicinity of the of our office. Sino po yung rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong alam ko po kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po si Boss Henry. Alright. Kita nyo na. Tambayan lang. Tambayan ng mga buhaya, mga ka-plastic. Meron ako nabasang comment dito. Wala na. Wala na yung best comment na nabasa ko kanina. Pinanood ko tong video na to. So dito, baka nandito. There is Wala na. So, hanggang dito na lang ang aking opinion. So, napanood nyo na po ito, malamang sa malamang. At pinapapukaw ko lang sa inyo, mga ka-plastic, na alam nyo na kung ano yung susunod yung paraan. Kung may plano pa kayong bumoto na mga kagayang ito, mga ka-plastic, sobrang kupal na yung mga politiko. Napaka-delikado. At patuloy nilang ginagawa pa rin. Even na nakulong na si Jinggoy, ay meron pa rin po silang ginagawa magpahanggang ngayon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combeat, commentary video and video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.